magandang tanghali muli sa atin mga kapatid. And once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Wherein you're going to receive once again a bunch of spiritual lunch. Magandang tanghali po, North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide, keep tuning in. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At muli tayo nagbabalik sa talakayan po natin na magbibigay muli ng spiritual na paglago sa mga young people. Team Focus, Team Preparation. Today is your day. May bagyo man tayo, walang pasok. Kaya I'm waiting for your pictures, Team Focus, na nanonood kayo sa programa natin ngayon, sa mga group leaders yun, na medyo busy-busyhan ngayon, ay gisingin nyo na sila kasi maulan. Alright. And anyways, again, sa lahat ng mga team preparation din, magandang tanghali sa inyo. And of course, ay ako nagpapasalamat sa Panginoon na muli ay nagkaroon tayo uli ng programa na ito, tuloy-tuloy muli ang programa natin na ito at biyaya ng Panginoon na magkakasama tayo po muli. Bagamat may mga pagkakataon na talagang ang Diablo ay talagang gumagawa ng sariling pamamaraan para tayo ay madlangan. Pero still, greater is the Lord our God. Kaya it's always a great blessing na magkakasama po tayo sa tanghali po na ito. Kaya again, ay binabati ko lahat po ng mga viewers natin. Ay wala tayong pasok ngayon sa mga young people, no? Kaya keep tuning in, keep watching, and I believe that this will be a great blessing to you as we once again talk about being established in the faith. How important it is to be established in your faith. Lagi natin pinag-uusapan dito ang kahalagahan ng mag-establish sa pananampalataya sa inyong career, bilang estudyante at working single, and of course, sa inyong pagiging Kristiyano, which is the most important career of your life. Yan ang pinag-usapan natin last time. Dahil dito, ipapalabas natin kung sino ka talaga at ano ang totoong pagkatao mo. Kaya yan ang kagandahan. Kaya it's very important that we are talking about establishing your faith. Especially, ngayon ay mga special topic natin kasi ngayon ay mamaya lang, muli na naman may kasalan na magaganap. You see? And sa mga ganitong klase pagkakataon, it's very important that you know how being established in the faith will help you be in this situation na kung saan pinaghahandaan na ilang oras na lang ay hindi na single, hindi na working single si Brother Geniel at hindi na single lady si Sister Angeli, kundi sila ay one couple na. Kaya napaka-importante nito, no? Inuulit ko, napaka-importante ng pinag-uusapan natin because this is the foundation of everything. Tandaan niyo yan, being established in the faith is the foundation of everything in your life. Alright? And it's a great blessing mga kapatid na ngayon tanghali po na ito, pinagpala tayo dahil meron po tayong guest na makakasama. Sabi ko naman po sa inyo ng mga nakaraan, ay meron tayong guest na talagang ipapanalangin natin na magkakaroon tayo ng guest. And alam kong makakatulong na matindi sa atin ang guest po natin sa tanghali po na ito. Walang iba kundi si Pastor RJ Jaramillo, ang pastor ng CBBC PMA. Hello, Pastor RJ. Magandang tanghali po, sir. Bati po muna kayo, sir. Amen. Magandang tanghali sa ating lahat, CBBC, CSI family. At mag-i-enjoy na naman tayo sa ating Baptist lunch. Amen. At mapupuno na naman tayo ng mga blessings from the Holy Word of God. And that's what we need. Sa totoo lang. Okay, so thank you, Sir Jones. Thank you. Amen, amen. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, siguro na-expect nyo, young people yung ating bisita ngayon. Talaga na, mukhang young people pa rin. Sinasabi, baka hindi nyo pa rin kaya kayong mga lalaki, hindi nyo kaya sa push-upan si Pastor RJ. Kaya sinasabi ko sa inyo dyan. Alright, well anyways, again, Pastor RJ, thank you very much for being here with us. And sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, mga laking tulong ito. Kaya again, inuulit ko, no? Sa mga mahimbing pa rin natutulog dahil sinamantala nyo ang lamig ng panahon. Yan. Ito, sanay sa malamig na panahon si Pastor RJ kasi normal sa kanila ito. Ang pagkakaroon ng malamig na panahon. Kaya gising-gising, mga young people, no? Again, ay sa lahat ng mga team focus in preparation, it's time to grow once again. Painitin nyo ang mabagyong panahon natin ngayon. Dahil muli, ay magkakaroon tayo ng magandang pampagana, pampalakas sa spiritual nyo pamumuhay dahil itong kailangan nyo para patuloy kayong magbunga sa inyong Kristiyanong pamumuhay. Alright? Again, Pastor RG, pinag-uusapan po namin is being established in the faith. And one of the most important things, sabi ko nga po, last time, na pag-usapan namin yung about sa career na isang estudyante, sa career na isang working single, and pinag-usapan na po namin yung
kung gaano kahalaga yung pagiging established sa mananampalataya, Amen. lalong-lalo na Pastor RJ, sabi nga po namin sa kanila ni Sir Maki, pagdating sa buhay Kristiyano mo na, because it will reveal the true you. Yeah. It will Amen. reveal your true personality, Amen. which can also be an encouragement to other Christian young people, and even your testimony can make other young people around you wonder, bakit iba yung Christianity mo? Yun. Kaya Oo. sabi ko nga namin po, sir, yan yung pinaka-goal. Sabi ko, magandang i-goal na pag hindi pa natatanong sa inyo na, bakit parang Kristiyano rin naman kami? Kristiyano, yeah. bakit parang iba yung magiging Kristiyano mo? Amen. Sabi nga Pastor RJ, sabi nga po namin sa kanila, pag hindi pa yun na itatanong sa'yo, isabihin meron ka pang hindi ginagawa. Tama, tama. Napaka-importante because it should the people should always see the difference of your Christianity, young people. Lalong-lalo na we are promoting biblical Christianity. We're not promoting about the worldly Christianity, which is ayon sa pamantayan ng opinyon ng mundo. You see, ayon sa pamantayan ng sariling kuro-kuro ng tao. You see, lagi tayo nakabatay sa tinuturo na salita ng Diyos because without the Word of God, there's no Christianity at all. Diba? Lagi natin sinasabi yan. Kaya ngayon, Pastor RJ, can you help our young people, sir, please, na makita nila talaga dito sa buhay nila, lalo na bilang isang Kristiyanong kabataan, lalong-lalo kung naghahanda sila sa pag-aasawa, like katulad nga ngayon, sabi ko nga, si Brother Jeniel ay nanonood ngayon si Brother Jeniel, ilang oras na lang ay talaga na mga may battle na rin harapin. Yeah, well, anyways, again, can you share, sir, something for our young people na talagang magbibigay sa kanila ng encouragement na pag sumikapan nilang mamuhay na establish sila sa pananampalataya, sir? Amen, amen. Alam niyo, napakaganda yung tinatalakay ninyo dito. Of course, ito ay programa ng Diyos sa bawat mga kabataan. Lalong-lalo na dito sa ating simbahan. Ako masasabi ko talagang napaka-bless ninyo. Napaka-bless. Sobra. Alam niyo kung bakit? Sapagkat dinadala kayo ng simbahang ito, ng ating programang ito, mga kabataan, sa buhay na kailanman hindi ninyo pagsisisihan. Amen. Magkapamilya man na kayo, at the same time, siyempre, kasabay ang inyong karir, pero kailanman hindi nyo ito pagsisisihan dahil ito ang makakapagbigay, makakatulong sa inyong pamilya at sa inyong karir na tinatahak. Kaya sabi ni Sir Joe kanina, gusto yung sinabi niya, this is the foundation. Amen. Pundasyon talaga ito. Kaya tinan nyo to, ito paulit-ulit lang naman eh. Sabi ng Biblia, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him, in Colossians chapter 2. Amen. Verse number 6, paulit-ulit ito. Alam mo, natalakay na ito. Pero maganda yung uulitin na naman natin. At ang sabi niya dito, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So, kinakailangan, ibig sabihin, yun ang magiging buhay natin. At sabi nga ng ating pastor, privilege na ang ating buhay ay mula sa Panginoong Hesukristo. Pinakamagandang buhay yan. And then, look at verse number 7. Rooted means to become stable. And built up means to rear up in Him. Sino yung Him dyan? Yung tinanggap natin na Hesukristo. And established in the faith. Yon. Kinakailangan maging firm tayo sa ating pananampalataya. Kinakailangan maging stable tayo sa ating pananampalataya. Paano tayo magiging stable? Stable ng ating pananampalataya. Sabi ng Biblia, as ye have been taught. Yan, kasama ito. Kinakailangan turuan tayo ng turuan, makinig ng makinig, at wag lang yung hanggang tuturuan tayo, kundi makakarinig tayo ng pagtuturo. Kundi pinakamaganda,
tanggapin natin yung pagtuturo. Yeah. Sundin natin yung pagtuturo. Kasi ang dami na nating narinig dito na preaching. Preaching after preaching. Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday. And then araw-araw may naririnig pa tayo na katulad nito. So ang dami na nating turo na narinig. Yun. Ang dami na nating, kaya lang, ang dami na nating turong narinig. Ang tanong natin doon, sino doon ano doon ang tinanggap natin? Yun. Alin doon ang tinanggap natin? Kasi kung may tinanggap tayo, meron tayong sinusunod. Meron tayong susundan. That's right. Or else, pag hindi natin susundan ito, kaya makita nyo dyan sa verse number 8, may warning dyan eh. Ano nakalagay dyan? Beware. Beware. Kasi ang ganda na sana, sabi ng Biblia, as ye have been taught, abounding therein, with thanksgiving. Dapat maaabot na natin yan. Kaya lang, may warning dito. Beware lest anyone spoil you through philosophy. Anong ibig sabihin ng philosophy? Filosofiya ng tao to. Akala mo tama. Pero yung pala mali. Pag pakikinggan mo, it sound correct. But actually, false. Mali. Yeah. That's the world. Magaling mag-present ang mundo. That's right. Pero anong sabi ng Biblia? It's vain deceit. Ibig sabihin, it's only a delusion. Lilinlangin lang tayo, liligawin tayo. Yeah. O sa halip na lumago ka na sana, stable na sana yung faith mo, yung pananampalataya mo. Kasi pagka stable, maabot natin yung pagiging stable na pananampalataya, that will give you success in your career. Yeah. It will really 100% give you good success in your career. Kaya nga sabi ni Joshua, ano sabi ni Joshua? Huwag iiwalay ito. Day and night, meditate. Saan tayo dadalhin? Prosperous life. Yeah. Good success. Oh, danas na ni Joshua yon. Danas na ni Moses yon. Naranasan na yon ni David, ni King Solomon. Ano sabi ni King Solomon? Ay, balik tayo dito. Oh, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Balik tayo ulit dito. Oh, ay ano bang naranasan mo na hindi naranasan ni King Solomon na kamunduhan? That's right. Oh, wala na. Walang tatalo. Kaya sabi ng Biblia, vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya, kasi nauna ang mundo sa atin eh. So, kinakailangan, pag nauna ang mundo, ibig sabihin, nalagyan na yung puso natin, nalagyan na yung isip natin. So, the Word of God will cleanse us from the rudiments of the world, tapos ilalagay ngayon yung salita ng Diyos sa ating puso, yung sa ating isipan, kaya para yan na yung magiging walks ng ating buhay. Yeah. Yan na yung i-establish sa atin. Yan na yung pipirmis sa atin, sa ating buhay, sa iyong karir, upang isang araw, magkapamilya ka man, yung pa rin, makakapag-build tayo ng godly family. That's right. Godly home. Or else, kung hindi ma-establish yung ating pananampalataya, ano ko lang to sandali, Sergio. Okay po, sir. O, tinan mo anong sabi dito? Siguro kilala niyo naman si Dimas, di ba? Yeah. Ayun. Punta lang natin ito. 2 Timothy 4:10. Ano sabi ng Biblia? For Demas had forsaken me, having loved this present world. Yeah. Yun. Tinan mo si Demas. Nakasama na ni Apostol Pablo sa mga missionary journey niya. Ilan na yan? Yeah. Oh, nakapakinig na yan ng salita ng Diyos. Mismo naging kabady niya. Si Apostle Paul, Apostle Pablo. Pero, pambira, dumating sa punto, bigla na lamang niyang iniwan. Iniwan ang pananampalataya, iniwan ang gawain. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Having loved this present world. Mas inibig pa rin niya ang sanlibutan. Ibig sabihin, talagang hindi na-establish yung pananampalataya niya. Hindi naging stable yung kanyang pananampalataya. So ano nangyari? Naloko ulit siya ng sanlibutan. Balik na naman sa sanlibutan.
Ito, pakinggan nyo to. May record sa Bible, sa buhay ni Dimas, na bumalik sa sanlibutan. Pero wala natin makita dito na record na bumalik ulit sa pananampalataya. Yeah. Wala na. Hindi na natin alam kung ano nangyari. Pero may record dito na because he loved the present world, iniwan niya si Paul, yan, balik na naman. Kaya makita nyo, minsan dito sa atin, nakakalungkot. 4th year na sa PSS, balik na naman sa sanlibutan. Yeah. Opo. Dito na yan, sabi nga natin, dito na yan namulat, dito na yan binihisan, dito na yan. Madalas natin marinig ito sa ating pastor, sa atin, dito ka na nagkatao, naging nagmukhang tao. Yeah, that's right. Oo. Tapos iiwanan mo yung simbahan, yung institusyon, yung lugar na nag-ano na sa'yo, nag-mold na sa'yo. Yeah. So pag iniwan mo yon, sino ngayon ang magmumold sa'yo? Yeah. Sa pananampalataya mo. Yeah. Di ba? Balik ka na naman sa mundo kasi dalawa lang naman yan. Anong sabi ng Biblia? Anong meron sa mundo? Lust of the flesh. Yeah. Lust of the eyes. That's right. Pride of life. Yun. Lahat ng mga bagay ito, sabi ng Biblia, it pass it away. Pass it away. Mawawala din lang naman yan. Pero pag nandoon tayo sa kalooban ng Diyos, but he that doeth the will of God abideth forever. Yeah. Di doon tayo. Doon tayo mga kapatid. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Ito kunting testimony lang, Sir Jao. Napunta ko sa church 1995. And it is only by the grace of God. Hindi na ako umalis. Hanggang ngayon, 2024, hindi na ako umalis sa pagiging full-time. Sabi ko, ito na yung buhay ko. Wala na akong kikilalanin na ibang buhay sapagkat wala naman talagang buhay kung wala tayo sa Panginoong Hesukristo. At wala ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. So sana makita nyo to, makita ninyo to mga young people. Hindi nyo pagsisisihan hanggang sa dulo ng inyong buhay until in your last breath, pagka pinili nyo na ang salita ng Diyos ang siyang magpapatibay sa inyong buhay at sinisigurado ko sa inyo, pagtitibayan din yung karir ninyo. Pagtitibayan din, sa anumang maabot ninyo, ito talaga ang pinakapundasyon. Pananampalataya, salita ng Diyos. That's right. Young people, huwag kayong padalos-dalos sa inyong desisyon. Oo. Kaya, ang pinakamaganda, let the Word of God and let this church and let this program, i-allow mo sa sarili mo. Ito yung kailangan ko. Kailangan ko itong salita ng Diyos. Kailangan ko itong sinasabi ng aming pastor. Kailangan ko itong sinasabi ni Sir Jao. Mga kapatid, walang nakasulat dito na hindi natin kailangan pare-parehas. Yeah. Oo. So, yun lang, mga young people, huwag niyong sasayangin ang buhay ninyo. Yeah. Wag. Na isa lang ang buhay natin. Ipaubaya natin sa Panginoon ito. At sasabihin ko sa inyo, hindi ninyo pagsisisihan. Huwag kayong paloko, huwag kayong palito sa kamunduang ito. Wag. At hindi kayo malilito pag stable ang pananampalataya ninyo, natin, mula sa salita ng Diyos. Thank you, Sir Jao. Alam mo, Pastor RJ, maganda po yung sinabi niyo kanina. Na speaking of how the church is molding the life of our young people. Talagang it's really a great blessing kasi marami namang simbahan ngayon na nagtitrain din ng pastor, 'di ba? Ng mga buhay ng young people. Pero like katulad ng sinasabi ng ating mahal na pastor, anong klaseng training? Yun. You see, anong klaseng pamamaraan ng pagmumolde sa buhay ng maraming young people? Alam niyo po, para sa inyo mga young people, team focus, team preparation, I'm not going to say this to brag, but you are not also ignorant. Nang makikita nyo is, ang ginagawang pagmumolde sa buhay ng maraming kabataan niyo, ng mga simbahan din na nagpe-presenta ng Christian-like faith. No? Makikita natin, they are, yung binasa kanina ni Pastor RJ sa Colossians chapter 2 verse number 8, they are structured in the philosophy. Sabi nga dito, Pastor. They are structured in the philosophy, vain deceit, after the tradition of man and rudiments of the world, and not after Christ. Because as what we can see,
hindi naman sila hindi naman na-highlight yung spirituality, sir. oo. Mas lalo makikita natin na doon pa rin yung pagiging materialistic ng young Tama, people. tama. Ano doon pa rin yung, makikita nyo pa rin young people that we cannot deny it eh. Like for example, makikita nyo, okay lang, Christian-like faith, as I said, they're promoting Christian-like faith, but what you can see is what? Ano makikita mo? Ando doon yung may rock and roll music sila sa simbahan, Amen. yun ang kanilang praise and worship, magmamalaki pa yung mga young people. Ano minister mo sa church? Drummer ako eh. So, meron pa, dancer ka na simbahan. Alam mo yun? So, ibig ko sabihin, makikita nyo young people na the blessing is that you have a church na ang pag-structure sa buhay mo is through the faith of the Lord Jesus Christ. Amen, Which amen. is, yung sinasabi sa binasa ni Pastor RJ, not after Christ sila eh. Yun. You see, but God placed you in a church na kung saan after Christ. Yun. You see, so, ayon sa pamamaraan ng Panginoon, kaya nakakalungkot, Pastor RJ, sinabi mo kanina, na may mga young people pa rin na, hindi mo rin, ako sa totoo lang, Pastor RJ, hindi ko talaga sukat akalain or kung saan humuhugot ng kaisipan yung mga ganun tao na hinubog na sa simbahan, Tama. pinagbukan tao na simbahan, Yeah, and yet amen. they still have the guts and the pride to Yung- live yung simbahan Yung- na tumulong sa kanila na mamolde yung kanilang pananampalataya. Which in fact, they will never really, sabi ko hindi ka magiging tao eh. That's the point eh. Tama. Na yung pagiging tao mo ngayon, you cannot claim it that you've been in that situation kasi ginawa mo sa sarili mo. Oo. Hindi eh. Wala, pastor eh. Wala may pagmamalaki na ikaw yung nag-establish sa sarili mo. Hindi. Kaya hindi ko talaga maisip saan kumuha ng yabang ang isang Kristiyanong kabataan Amen. na umalis That's the ka word, sa that's the word. simbahan. Pride talaga yun. Eh, Oo. kasi, pastor, di ba maliwanag, binanggit niyo po kanina eh. Ano lang nasa mundo? Pride of life. Oh, yeah. You Amen. see? So, ang nakakalungkot lang nun, na pag tumagal kayo sa simbahan, young people, let's say, tumagal kayo sa CSI family, Yun. dito sa atin sa church, kila Pastor RJ, kahit kila Pastor Bernard, Pastor Louis, sa ating CSI family, tumagal tayo, nakakalungkot, pag tatagal kayo sa simbahan natin, okay, sa ating CSI family, na kung saan, ang makikita nyo na pinopromote natin is not after the rudiments of the world, Yun. but we are always after the foundation of our faith, which is the Lord Jesus Christ. Amen. You see? So, makikita nyo, what's the main reason? Ibig sabihin lang yan, hindi pa kayo nagiging established talaga sa Yun, pananampalataya. tama, Kaya oo. madali pa kayo hatakin eh. Akalain mo, philosophy and vain deceit Oo na nga nga. eh. Maliwanag na nga, Very sir, di ba? confusing yun, sir. Deceit Oo. na nga, sir. Oh, eh. yeah. Hado doon na nga yung deceit Oo. eh. Panlilin lang na nga eh. You see? Wow. Pero ganun pa rin kayo nakukuha young people. So makikita nyo, mahalaga talaga na establish ka. Because if you are established, you will be rooted Yun. and grounded Oo, yeah. in the truth. Amen. So pag rooted and grounded ka, established ka, may ugat ka na eh. Oo. So ibig sabihin pa sa RJ, talagang may mga Kristiyano talaga na kabataan na tumatagal sa simbahan that they're not rooted and Yun, grounded. oo. Kaya madali silang bunutin ng mundo kamunduhan eh. Yun, sir. Oo. Totoo yung sabi niyo po eh. Kaya ngayon ang nangyayari is that ang dali niyong bunutin and then babalik na naman kayo sa simbahan, sira na kayo. Yun. Wala Yun ang na. nakakalungkot. Umalis kayo sa simbahan na maayos sana kayo. Pero alam mo yung Pastor RJ, ito, ngayon ko lang naisip eh. Akalain mo, once na tumuklap ka sa simbahan, sinimulan mo lang mamuhay ng sirang buhay. Tama. Alam mo ba yan, young people? Isipin niyo, bakit? Ayos ka nung nasa simbahan ka eh. Pero nung nasa simbahan ka, tapos pinili mo lang mamuhay nang hindi sa ayon sa pag-aayos ng salita ng Diyos, tumuklap ka doon sa ganong klase pamumuhay, sinimulan mo sarili mo mamuhay ng isang sirang pamumuhay. Tama. You see? Because most of the time, sabi ko young people, you might not see it important, but I'm telling you, darating kayo sa punto that you know faith is the only important thing that matters. Saan Yeah, yun? amen. Pag may pamilya ka na. Yun. Oo. Di ba, Pastor RJ? Because pagdating sa pag magiging tatay ka na, o hindi pa nga eh, pagiging asawa na lang na lalaki or Oo. babae, in preparation, it requires a lot of faith. Di Oh, ba, Pastor yeah, RJ? oo. You see? Grabe yun. Paano pa kaya pagka naging tatay ka na at saka naging nanay ka na? Tsaka dito, hindi naman tayo nagsasalita ng tapos eh. Marami Yes, sir. na tayong nakita. Yeah. O umalis,
Sige, sinunod yung gusto nilang tahakin, ano nangyari? Yeah. Oh, wala rin naman. Oh, yeah. Yeah, ang nakakalungkot, Pastor, yung nakakakita ka na ng testimony. Yun. Oh. Ayan, ito nakakalungkot. Kaya sabi ko nga, grabe manlin lang ang Diablo, young people. You're always hearing it from us. Sinasabi natin yan dito. Sinasabi ng ating mahal na pastor. Sinasabi rin ng mga iba pong mga pastors. I believe nasasabi yan nila, Pastor RJ, sa kanila. Naririnig nyo kadalasan din sa programa. It's actually the deceit itself. Amen. The deceitfulness of Satan. Nanlilin lang, nakakalungkot na nakikita nyo na yung mga live testimony. Talaga live testimony. Sabi ko nga sa mga full-time sir andyan dyan sila Sir Sam Halos tama. halos laging napapalua pagka pinag-uusapan namin kung gaano katindi yung hirap nung pag-alis nila. Wow. At saka yung nag-establish siya ng kanyang pamilya na siya ay, sa totoo lang, masakit man pakinggan, pero siya mismo nagsasabi, ano ang kaibahan ng buhay na nag-establish siya ng pamilya na alam nila parehas ni Ma'am Joan na sila'y nag-quit sa gawain. Totoo yan. Wow. You see? So, hindi nila, yung dinanas nilang hirap, inaalala ko talaga yung kwento nila Sir Sam, yung nandito po sila, na-interview rin sila Baptist Lodge. Wow. First Sunday nila, sir. Alam mo, sir, minsan excited, lalo na pagkang nilabas na gawain ng Panginoon dahil sa relationship. Paglalakas ng loob lumabas, ay naalala ko yung kwento nila, sir, sa Baptist Lodge. First Sunday nilang dalawa, akala niya pa sweet-sweet, no? First Sunday nilang dalawa, sir. Tulala sila parehas. Wow. Nagtititigan, hindi sila nagpapansinan. Bakit? Kasi yung time na yun, alam nila, hindi sila magkandaugaga ng galaw dahil sa ginagawa nila para sa Panginoon. Wow. But all of the sudden, because of their stupid decision, carnal decision, Amen. you see, na nagpakapahayagan na hindi sila fully established sa kanilang pananampalataya. Dinala sila sa ganun. Sabi ko ako nga, naramdam ko sa kwento nila. I'm not trying to be emotional, pero ramdam ko sa kwento nila na talagang masakit sa dibdib nila yun. Pangyayari na yun. Hanggang sa dumating na lang na pinilit nilang sanayin yung sarili nila, but yet, wala pa rin. You see, Amen. saan sila nagtapos? Biyaya ng Diyos. Sila ay ngayon nasa gawain ulit ng Diyos. You see? Pero yun ang sinasabi ko, sir, nakita na kayo ng ganung testimony, young people. You see, marami bang pwede mag-testify na nasa comment section? Marami pwede mag-testify. You see, you know the life of not being established in the faith. Kaya nga, maganda yun, sir, yung mga sinasabi ng mga parents na adults na nasa Baptist Lunch Program minsan, kaya Staying Alive, nasa Team Preparation Program, lagi sinasabi na napakapalad yung mga young people ngayon na may ganyan kayong gabay. So young people, the question is, what are you ang question ko na, sir, is, what are you waiting for? Hindi na yun My question is, what are you wasting for? Yun. Ano ba yung sinasayang yung pagkakataon? Ano ba yung sinasayang yung buhay? Ano ba yung sinasayang yung panahon? Para saan pa yan? That's the point. Young people, para saan? Why waste minute? Why waste a second, a minute, an hour, a day, a week, a month, and a year? Why waste it? Yung kung alam nyo na pwede nyo gamitin yan to establish yourself in the faith, para later on, Pastor, sabi ko nga, sabi ni Pastor Ril, sinasabi niya ito palagi. Akalain niyo napakapalad natin, nakakatanggap na tayo ng wisdom natin ng pang 60 years old. Tama. You see, 60 years old na ginagamit ng Panginoon mightily in the ministry. Binibigyan ng pagpapala ng Panginoon ng wisdom, knowledge, understanding to run God's ministry. You see, growingly. You see, sabi nga nila napakapalad. Sabi nga ni Pastor, nakakatanggap tayo ng ganong knowledge, ganong wisdom, na nung siya ay nasa edad natin, wala pa siyang natatanggap na ganon. Amen. You see, so, young people, the same thing din. Ngayon, nakarinig kayo dito si Pastor RJ ngayon, nakarinig na naman kayo ulit ng wisdom, knowledge, understanding from Pastor RJ. So, sabi nga nila, nung sila ay nasa edad po natin, wala rin naman sila natanggap na gano'n. You see? Kaya nga isang great blessing. Kaya sabi ko nga, young people, yung mga nandito na nagsasalita dito, na mga adults,
minsan nagko-comment sila. Ngayon, sino yung kadalasan nandito sa ating comment section? Adults na naman. Yun ang Looking for you, young people. Yun ang problema You see, Oo. Minsan, ako sir, sa totoo lang, actually, gusto ko talaga minsan makaharap ng face-to-face na mga, minsan, siyempre, tayo inaatake lang tayo minsan din. Ganyan tayo minsan, ganyan ako inaatake emotionally ng Diablo, sir. Yung inaasar ako ng Diablo na, itong young people na to, parang gusto ko minsan puntahan sa upuan niya Ano ba pinagmamalaki mo ba tayo sumunod sa Diyos? Parang ganun pero hindi kasi ganun tayo. Out of conviction tayo, mga kapatid You see, out of conviction tayo ng banal na Espiritu sa inyo. We're just here to guide you and to always open your eyes intellectually that God is always talking to you. Through the Word of God, through the preachings, through the teachings, through the programs. You see, para mawala ka sa kalagayan na magmalaki ka pa, wala ka namang ipagmamalaki, team focus, team preparation. Sweldo mo, team preparation, ng Diyos yan. You see, hindi yan na magbibigay sa'yo ng maayos sa pamilya. Amen. Kahit ano sabihin mo, pang promising career meron ka, hindi yan mag-aayos ng pamilya mo. Faith pa rin. Yeah. Pagiging established pa rin sa pananampalataya ang mag-aayos ng pamilya mo. Yeah. The question is, are you? Kaya nga sabi ko pa sa RJ, huwag niyong sabihin sa Panginoon, Panginoon, tumatanda na ako. Huwag niyong parang pinipressure, huwag niyong i-pressure ang Diyos sa edad ninyo para pag-asawahin kayo ng Diyos. Tama. God knows, kahit pa sabihin mo 40 plus ka na, pag alam ng Diyos na that is the only point of your life, na ikaw ay established na sa pananampalataya to be a wife or to be a husband, He will make it sure na makakapag-asawa ka. Hindi kasi uso sa Panginoon yung Sarah nga, sir, tsaka si Abraham, nagkaanak pa di ba? Minsan, gusto nyo pakinggan yung storya, pero para sa inyo, application akala nyo, kwentong barbero na. Di ba, Pastor? Tama. Ilang taon na nagkaanak si Sarah, tinawanan niya. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Ba't tumatawa si Sarah? Ayaw ko paniwalaan ni Sarah. Takot din siya. Hindi ko tumatawa. Nagsinungaling pa tuloy. You see? So, ano ibig ko sabihin? Sa inyo, young people, team preparation, wag kayo mag-focus sa the number of your age. Mag-focus kayo sa maturity of your faith. Do not focus on the number of your age. Focus on the maturity of your faith. Because God knows when is the right time for you. Yeah. You see, kahit mga sabihin mo, kamakailan, sir, shoutout, nakita ko dito si Sir Noel Gumabay. Shoutout sa kasama nating host dyan ng TBL. Si Sir Noel Gumabay, nag-uusap kami dito sa table. Kagabi lang yata, kalimutan ko kailan yung nag-uusap kami dito. Wednesday night, sir. Kagabi. Bago kayo dumating dito na nagdi-dinner pa kami, sabi nga namin sa kanya minsan kasi hindi nakikita yung people. Ito sana 35 nakapag-asawa ka na. Tama, 30 may asawa ka na sana. Pero sa kadahilanan na winaldas mo yung mga years na yun. Instead of establishing your faith on those years, winaldas mo. So ngayon, imbes na yung timeline na yun, nakapag-asawa ka na, dahil na-establish ka sa pananampalataya, winaldas mo ngayon, tapos ngayon kang bumalik, 35. So, meron kang 5 years na winaldas. Hindi naman automatic na pagdating mo ng 35, nagsabi ko sa Panginoon, hindi, Panginoon, magbabalik loob ako. Automatic, doon ka agad ibibless ng Diyos. Hindi ganun yun. Bakit? Sasabihin sa inyo ng Panginoon, okay, yung 5 years na winaldas, na pag-i-establish mo sana sa faith, you see, dahil doon sana kita pag-aasawahin, winaldas mo, okay, gawin mo muna ulit. So yung 35 mo tuloy, plus 5 pa ulit. Ayun, masaklas. You see, bakit yung plus 5 na yun? Yun dapat yung maturity years mo Kaso sinayang mo dahil sa may pera ka, gusto mo mapasikat sa career, promising yung career mo, akala mo yan yung magpapasawa sa'yo, later on, nalaman mo, ubus na yung pera mo, hindi ka pa rin nakapag-asawa. Yeah. You see? So, malungkot doon, baka nagkasakit pa. Yun yung sinasabi ko. Palyado na siya. Maaga pa, palyado na. Idagdag ko lang to, Sir Joe. Alam yung pinakamaganda. Sandali lang to, Sir. Hayaan ninyo na ang Diyos ang magplano sa buhay nyo. Yes, At amen. ang pinakamaganda, yung plano nyo, ilagay ninyo sa plano ng Diyos. At pagka nandoon na yung plano nyo sa plano ng Diyos, ay doon kayo,
hindi ka maiinip pagka you are under the plan of God. Hindi ka maiinip sa totoo lang. At doon ka lalago pag nandoon ka na sa plano ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng ura-urada lahat. Kinakailangan para maging stable ka sa pananampalataya mo, magplano ka naman. Kaya nga dito sa simbahan natin, tinuturuan tayo ng ating mahal na pastor para magplano. At ang pinakamaganda, lahat ng plano natin, ilagay natin sa Panginoon. Bakit? Kasi kung nasa Kanya lahat ng pangangailangan natin Tingnan niyo dito, ano sabi niya? And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. And then umakyat ka na ng verse, anong sabi ng Bible? Verse number 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Lahat ng treasures na yan, lahat ng wisdom, lahat ng knowledge, lahat na yan, na kailangan mo sa karir mo, na kay Kristo. Kailangan mo sa pamilya mo, na kay Kristo. Kailangan mo para lumago sa pananampalataya, na kay Kristo. Lahat, nasa Kanya na lahat. Wisdom, knowledge, treasures of wisdom. Akala mo yan? Yeah. All the treasures of wisdom and knowledge. And ye are complete in Him. So kanino? Sa Panginoon Kristo. Ibig sabihin, wala sa mundo ang hinahanap natin. Wala sa mundo ang hinahanap mo. Masisira ka dyan. Kaya ang pinakamaganda, eto, just one huwag tayong mabingi doon sa sinasabi ng ating mahal na pastor na dapat magplano ka. Magplano ka. Ako, matandaan ko ang niligay ko sa isip ko na plano ko noon, dito na ako sa gawain ng Panginoon. Hindi na ako aalis dito. Yan. Gusto ko dito lang ako sa, ang nasa isip ko talaga, sa totoo lang, kontento na ako na utusan ni pastor dito. Okay na ako dito. Kung ano papagawa sa akin ni pastor, yun yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko pinangarap na maging pastor, sa totoo lang. Basta sabi ko, okay na ako dito. Dito lang ako sa likod ni pastor. Kontento na ako, masaya na ako sa ganitong buhay. And di ko alam na may plano pala ang Diyos sa aking buhay. Basta ang sabi ko sa sarili ko, dito na ako. Ilagay ko na ang buong buhay ko dito. Hindi na ako mag-iisip pa ng sarili kong gusto kong buhay. Pinakamagandang buhay, yung gusto ng Diyos na maging buhay mo. Kasi hindi naman totoong buhay yun. Peking buhay yun. Kalokohan lang yun. Para sa akin ewan ko sa inyo mga kabataan. Peke ang buhay. Sirang buhay ang buhay na wala kay Kristo. Yeah. Kaya sabi ko, eto na yung buong buhay ko. Gusto ko Diyos ang nagpaplano ng aking buhay. Maging yung mga anak ko ngayon. Kamakailang kinausap ko sila Meshack, sila Shadi, sila Negong, sila Belte. Sabi ko, sarapan kami mga full-time. Uusap kami. Sabi ko, kayo Meshack, Negong, Belte, nagbinata na kayo. Sabi ko, huwag kayong padalos-dalos ng desisyon. Yeah. Pinakamahalaga, hintayin ninyo yung plano ng Diyos. Hintayin ninyo yung kalooban ng Diyos. And that is the perfect time for you. Sabi kong gano'n sa kanila. Huwag niyong pangungunahan. Yeah. Madidisgrasya kayo. That's right. Oo. Kaya pinakamaganda, plano talaga. Ayan, laging tanong ni pastor yan. Anong plano mo? Magsabi ka lang ng I love you. Yeah. Kalukuhan yun. Yeah. Yeah, totoo yan, sir. Si Sir Totoo, Jao. kasi sabi ko nga, pastor it's all about faith. Kaya dito Yeah. tinuturo natin, kagandahan na nakikita natin dito, na tinuturo na ating mahal na pastor, that our Christianity is, the spirituality of our Christianity is brought by the wisdom of God. Amen. Amen. Hindi tayo nagkaroon ng Christianity, ng buhay Kristyanismo, brought by our emotions, Yun. but Yun ang by the patindi. wisdom of God. Amen. Yun ang kagandahan sa Kristyanismo na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi imagine, if we are, na actually hindi nga kung if we are, most of your family, team focus, team preparation, naging biktima na ng sistema ng Kristyanismo ng mundo. Tama. Na kung saan napaka-emosyonal, Yeah. based on what they feel. Susunod sa salita ng Diyos kapag kaya nga ayaw nila yung mga nakakasakit na mensahe because God is Yun. love. No? Sabi ko nga, marami ng panlilang na ginagawa ang Diablo. May kita, sabi ko nga, kamakailan lang, sir,
pinag-uusapan, may sinend ako kay pastor na prinsipyo ng isang asawa sa Wow. kanyang sa pagdating sa marriage, isang lalaki na ito naniniwala ito sa Diyos. Kinikilala siya, sir. May talk show program to sa Amerika, talagang sikat na sikat eh. Pero sabi ko nga, pag titignan mo, naniniwala sila sa Diyos, nagpapakilala sila na tagasunod sila ni Kristo, anak sila ng Diyos, but yet what you can see is that their life is apart from what they believe. Yeah. Wow, You wow. see? So kaya ko sinasabi, young people, ang usapan talaga dito is be established in the faith, because once you're not established, you are not rooted, you are not grounded, ang dali nyo lang hugutin. Madali kayong may pick upin ng Diablo. Ako, sabi ko sa inyo, young people, you know that. Alam nyo sa panahon natin ngayon kung paano kayo. In fact, some of you nga naririnig na yung mga ganitong programa Nagsisimba pagdating sa loob ng simbahan, sir. Makikita mo, Sunday, nasa loob ng auditorium Wednesday, nasa loob ng auditorium But if you're going to their social media, makikita mo kung paano sila mabuhay. Maglalakad ng wala man lang makikitang Christianity sa labas ng makikita mo, naglalakad kung saan-saan, naka-short. Wow, wow. You see? So, ibig ko sabihin, you'll never see the true Christianity. Na, mahirap magpahayag Sabi ko nga, mahirap magpahayag na ako, Kristiyano ako Alam ko, madali lang, mahirap magpahayag ng ganon at paniwalaan ng tao, paniwalain nyo, mga kaibigan ninyo, mga katrabaho nyo, na nakikita kayo na pwede nilang sabihin, hindi naman pala tayo iba. Sabi ko nga, Pastor RJ, yan ang nakakalungkot sa maraming young people ngayon. Tapos Na ang sabihin pa nila, pare-pares lang naman yun, yan. sir Hindi na nakita yung hindi na natanong na, ano ba tayo, ba't parang iba sa inyo? Ba't ganyan sa inyo? yeah, Wala oo. nang ganun tanong Bakit? Kasi pagka nasa trabaho kayo, may team building yung inyong mga opisina, ano sasabihin na lang sa inyo? Uy, buti na lang, pare-parehas tayong Christian. Pare-parehas na Christian, may inuman. Pare-parehas na Christian, nag-video okay kayo? Yeah, tama. You see, pare-parehas na Christian pagdating sa sabi ko nga, mahirap. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Young people, let me just repeat it to you. Team focus in preparation. You see, how can two walk together except they be agreed? Yeah, amen. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. You see? And ano pa yung sinasabi ng Biblia? Walang fellowship. There's no, the light has no fellowship with darkness. You see, hindi pwede. Kaya hindi mo pwede pagsamahin sa Diyos at sa Diablo. You see, ganun palagi yan. Pero ano nakikita nyo ngayon na Christianity, young people? Christianity that is not established. Christianity that is not established in the faith. Amen. Yan amen. ang ipinopromote ngayon ng mundo sa maraming young people. Kaya ngayon, ano nangyayari? Maraming young people, ay pwede pala yun. Sabi ko, nakakalungkot po sa RJ, ganun na yung take ngayon. Ay pwede pala yun na Kristiyano ka naman pala, pwede naman pala na Kristiyano ka and at the same time, natumuhay ka sa kasalanan mo. Wow, wow. Kasi sabi mo, sir, di ba? Makikita mo, bakla, papakilala, Kristiyano. Yun lang. Di ba? Kaya, idolize sila lalo. O, pwede naman pala. Makikita mo, mga kalalakihan. Talagang K-pop puporma, pero Kristiyano. Wow. Papakita nila sa harap ng camera, nagbe-pray sila, mga itsura nila, may kulay buhok. You see, suot nila, mga suot na walang formality, walang decency in life, but yet they call it the fashion Makikita mo, tatuan, magpipreach. Yeah. Tatuan siya na magpipreach. Wow. You see, ikita mo, magko-quote ng verses, yung mga, makikita mo, ang artista magko-quote ng verses, but yet, they believe in the parenting na hindi tinuturo ng Biblia. You see that? So, makikita mo, pagdating sa courtship ng kanilang mga anak, okay lang sila, ang mga advices pa nila sa anak nila. Ang advice ko naman sa mga anak ko importante, yung pag magkakaroon ka ng girlfriend, yung in love ka, akalain mo, Wow. magpapakilalang Kristiyano. So, ano ngayon, you cannot deny the truth, young people, na yan yung nag-a-attract sa inyo. Their Christianity attracts you. Because that is the Christianity not established in the faith. Yeah, amen. Yan ang nakakalungkot, young people. Sabi ko nga sa inyo, Ang that is the problema, Christianity. Go ahead, sir. na-attract sila sa Christianity ng kamunduhan, pero hindi sila ma-attract sa Christianity founded by Christ. Yun yan sinasabi ko, Oo. sir. Because yun naman talaga totoong Christianity. Yeah, oo. You see? Sabi ko, ang kadahilanan lang yan ay kapayagan na hindi ka pa talaga established sa pananampalataya mo. Amen. Kaya ang laging Tama, katanungan tama. young people Ngayon magtatapos na Magtatapos ng October.
sabi ko nga kahapon, kagabi sa service natin, next Sunday, last Sunday of October na. Ang sunod, November na. Pag na-celebrate na natin yung birthday ni Pastor, tapos na November, makikita natin December na. Matatapos na lang ba yung taon na may pamumuhay ka pa rin hindi established sa pananampalataya? Amen. Is that how you want to end your Christian life for this year 2024? Ganyan mo ba gustong tapusin? You see, hindi ka established pa rin sa pananampalataya. So, papasok ka ng 2025, hindi ka na naman established sa pananampalataya. So, what will happen? The same thing. So, paulit-ulit na lang. Kaya ngayon na nangyayari, Pastor RJ, pinagkakasawaan nila yung Kristiyanong pamumuhay. Tama. Na hindi nyo pwedeng i-accuse ang simbahan na yun yung kadahilanan bakit boring yung Christian life nyo. It's not about because boring yung simbahan. No, there's no boring thing in our church. Yeah, amen. It's just your lifestyle na kung saan hinahaluan mo na makamundo, kaya paulit-ulit ka, kaya kala mo boring. Bakit? Kasi paulit-ulit lang naman sa mundo eh. Maliwanag naman yung sinasabi ng Biblia eh. There's no new thing under the sun. Amen. Amen. Maliwanag yun. Sino na naman nagsabi nun? Sabi nga ni Pastor RJ, King Solomon, na wala ka pa sa kalahati na experience niya. Amen. You see, there's no new thing under the sun. Kung wala naman palang bago under the sun, ang tanong, ano ang meron sa buhay mo ngayon na sabihin man natin na nandito na before you ever existed, pero hindi magbibigay sa iyo ng buhay na masasabi mo, boring. Alam mo kung ano yun? Totoong Kristyanismo. Amen. Christianity. Kaya sabi ko nga, sir, kaya mo nararamdaman yung boring na Christianity? Kasi yung tinatanggap mong Christianity ay yung palasak sa mundo. Yeah. Ang tinuturo nating Christianity ay hindi yung common, separated brand of Christianity. Amen. True Amen. brand of Christianity. Ewan ko lang, paano mo sasabing boring, yung isang buhay na alam mong, persecuted kasi nga. Yeah. Hindi boring yun, thrill yun. May thrill yun. May thrill yung alam mo na kontra sa'yo yung mga kaibigan mo, tingin sa'yo, kaaway ka, pero totoo, pinanindigan mo na yung tinuturo ng Biblia. Paano naging boring yun? Araw-araw mo pinaglalaban yung pananampalataya mo. Amen. Paano pa naging boring ang isang laban? Kaya ka nagiging boring kasi wala kang hinaharap na laban. Yun. Relaxing yung iyong buhay Kristiyano. Kumbaga sa full time, relaxing ka, bata. You see? Relaxing yung buhay Kristiyano mo. Bakit ganun? Bakit relaxing? Unang-una, ang totoo niyan, biblically speaking, hindi mo pwede tawagin buhay Kristiyano yan. Relaxing eh. Yeah. You see? Bakit? Because, tanda mo, the world, if you will really live the Christianity founded by the Lord Jesus Christ, the world hates Him before it hates us. Yeah. Amen. So, sabi ko sa inyo, hindi ba pwede maging relaxing? Bakit? Laging may opposition. Bakit? You're in the right side eh. You see? Na kaya ko sinasabi sa inyo, young people, because we're just here to, once again, remind you, ano ba talaga ang gusto mong Kristiyanong pamumuhay? Established in the faith? Or relaxing? Relaxing in your faith? You see, established ka ba sa pananampalataya? Anong klaseng gusto mong Kristiyanong pamumuhay meron ka bago magtapos ang taon na ito? Established ka ba? Established sa pananampalataya o same old Christian life na meron ka na naman? Ano yun? Compromised by the worldly system. Amen. And yun nga sinasabi ni Pastor RJ, nagsasayang ka ng oras. Nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng panahon. Sabi ko nga sa inyo kanina, pag nag-decide ka, susunod na ako sa Panginoon, hindi automatic na, eto. No, hindi. Dapat imo-mold ka na naman niya ulit. So, wag mo nang sayangin yung time ng molding mo. You see, grab it. When the Lord is molding you, team preparation, team focus, grab it, the opportunity. Embrace it and live by it para pag dumating ka nun sa point na alam ng Diyos na, okay, pwede na to. Sige, pwede ka na mag-asawa. Molded ka na eh. Sige, pwede ka na mag-asawa. Kasi sumusunod ka rin dito, na-establish mo na sarili mo sa pananampalataya mo. You see that? Na kaya ko sinasabi sa inyo yan, because masarap pag sumunod kayo sa plano ng Diyos sa buhay nyo. Amen. Amen. Masaya pag sumusunod kayo sa plano ng Diyos sa buhay nyo. Hindi nyo pagsisisihan yan, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ni Pastor RJ. Amen. Pastor RJ, any last words bago po tayo magwakas para sa ating mga young people, sir? Alright. Young people, ito napakaganda tong mga naririnig natin. Sa totoo lang, hindi nakakasawa. Hindi nakakasawa. Amen. Alam nyo kung bakit hindi nakakasawa? Ito talaga dapat
ang maging buhay natin, tahakin natin na buhay. Kaya ito lang, para hindi na kayo magsayang ng lakas ninyo, magsayang ng panahon, marami pang masasayang, salip, blessing na sana ang ano nyo, ang ini-enjoy ninyo, pero hindi na i-enjoy yung pagpapala to mold us to be established in the faith. It is because we are not purely obeying the word of God. Yeah. Ito lang masasabi ko, mga young people, walang pagkatalo ang isang tao, lalo na sa Kristiyano, sa buhay natin na ganito, ang sumusunod sa salita ng Diyos. Obey. Yeah. Obedience is the key. That's right. Sumunod lang tayo. Oo. Yan ang masasabi ko, Sir Jam. Sumunod lang tayo because obedience is the key. Sabi ng Biblia, if you obey, blessing. Yeah. And if you will not obey, curse. So, saan ka doon? Saan ka right. doon? It's up to you. You want curse? All right. Nasa sayo yan. Yeah. But if you will obey, nag-i-enjoy ka na sinusunod ng salita ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, yung karir mo, hindi yan masisira. Yeah. Yung pag-build mo ng pag-aasawa, paghahanda mo para makapag-asawa at makapag-build ng godly family, malaki at yan talaga ang susi, yung pagsunod ng salita ng Diyos. Oo. So yun lang, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Amen. Thank you. Sir. Amen. So, mga kapatid, lagi niyo po yan naririnig sa ating ding mahal na pastor, ang pagsunod. Nandiyan dyan, wag nyo nang nasain pa ang curse. Amen. Wag nyo nang nasain pang tikman yung curse. Hindi kasi, sabi ko nga, Pastor RJ, hindi mo kasi pwede sabihin na, tikman ko nga. No, hindi. Hindi ka patitikimin ng Diablo, niloloko ka lang niya, tikman mo lang. Yeah, Hindi ka na ng Diablo, hindi. Kasi alam ng Diablo, pagka once na na-tempt ka niya doon sa tikim na yon, di natikim sa kanya yon. Susunggaban mo na yon. Wala na. Yun na. Kaya nga sinasabi ko nga, yung curse na yon, wag nyo nang nasahin young people na, try ko nga. Amen. No. Hindi gagawin ng Diablo na patry-try ka lang. Papasubuhin niya na yung buhay mo. Isusubo niya na talaga lahat sa iyan. Para makikita mo talagang mapapasubo ka na talaga. Right, Mapapahama ka na talaga. Yan ang nakakalungkot dyan. Akala mo, sinusubukan mo lang. Hindi. Talagang, ipapasubo na sa iyo. Yung buhay mo talagang ipapahamak na ng Diablo. Yeah. Kaya, kinuulit ko young people, napakaganda na napakinggan nyo ngayon. Sumunod lang tayo. Amen. Ang pinakaunang dapat nyo sundin, establish yung sarili sa pananampalataya. Amen. Because the more you're established in the faith, the more you're established sa relationship mo sa Diyos. Amen. The more na-establish ang relationship mo sa Diyos, the more na sweet ang relationship nyo na Diyos. At saka mas nanasain mo lalo pang makilala ang Diyos, maging malapit sa Diyos. And later on, yung mangyayari kay Brother Jeniel at kay Sister Angeli, pwede rin mangyari sa iyo. Pambira. Check mo lang. Lagi ko sinasabi sa iyo, i-check mo lang at maging honest ka. Establish ka ba sa pananampalataya mo na ngayon? Ayun. Baka sabihin mo, nauna pa ako nanalangin dyan sa kanila, ba't kaya mas nauna pa sila? Huwag ka magtanong na magtanong. Isiya sa atin mo sarili mo. In-establish mo na ba ang sarili mo sa pananampalataya? Amen. Lagi kong ginagamit na illustration. Kung ngayon pa nga lang, kompromisado ka na sa trabaho mo eh. Paano pa pag may pamilya ka na? Di ba? Kung ngayon pa lang, hindi ka na makapagsimba ng Miyerkules dahil sa may work ako. Paano mo pa dadalhin yung pamilya mo sa simbahan ng Miyerkules kung ngayong ikaw pa lang may work ako, hindi ka na makapagsimba? Establish yourself in the faith. You see? Paano ngayon pa lang napaka big deal na sa'yo. In preparation, hindi ka makapag-tithes and offerings mula sa iyong sweldo. You see? Ikaw pa lang yan. Paano pag may babayaran ka ng bills ng pamilya mo? Gamit sa school ng mga anak mo. So, paano ka pa magbibigay ng tithes and offering lalo? Kung ngayon pa lang isa ka, hindi ka pa makapagbigay. Bakit? Anong problema? Establish yourself in the faith. Amen. Because pag-establish ka na sa faith, alam mong bubuhayin ka ng Diyos, alam mong asikasuhin ka ng Diyos, pasisiyahin mo lang siya sa pamagitan ng pagsunod mo sa Diyos. At pag nakita ng Diyos yan, I'm telling you, mawawalan ka na ng tanong sa Diyos. Bakit? Ipaparanas na sa'yo lahat ng Diyos. All you have to do again is establish yourself in the faith.
Amen. Same with you, Amen. Team Focus. Sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang, habang kayo ay nasa batang edad pa, nasa murang edad pa lang, napakapalad nyo. While you are on your teenage years, may ganito na kayong tinatanggap. Wow. Amen. Again, Amen. Team Focus, Team Preparation, establish yourself in the faith. Amen. Amen. Alright. Muli, maraming salamat. Dito lang po muna tayo magwawakas. Salamat po, Sir RJ, Pastor Amen. RJ. Thank Amen. you very much Thank for you. being with us. And of course, thank you for being with us sa mga nagsubaybay po sa atin sa Facebook Live, sa lahat ng mga sumubaybay, North, South, East, and West Corner, and also to all other CSI family po natin na sumubaybay po sa ating pong programa. Thank you very much for being with us on our Baptist Lunch program. And Amen. again, ay antabayan lang nyo pa po ang mga programa ng ating simbahan na patuloy na magpapalago sa atin spiritually at magpapatatag sa ating pong pananampalataya. Muli, maraming salamat sa inyo pagsubaybay mga kapatid. North, South, East, and West Corner to our viewers nationwide and worldwide. Thank you for tuning in. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Amen. Have a blessed Amen. Thursday Alright. afternoon. Amen. Amen. To make excuses, we tend to pass the blame. We fail to see our failure as more than just mistake. We can see the wrong in others, overlooking the evil within. So Lord, help us to confront our hearts, to confess and forsake our sin. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every sinful part. But confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. The heart is so deceitful, so desperately wicked within. And just the time I think I'm fine, I deceive myself again. So create in me a clean heart, one that's faithful, pure and true. Then search my heart and try me. Help me, Lord, to follow you. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every sinful part. But confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every sinful part. But confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem. The problem